Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 15 hanggang 17, 2023. At ito po ang ating Filipino o Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin yung update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin early this morning. At nakikita po natin na medyo humihina na po ang hanging amihan. Ito po yung mahinang amihan na yon sa may West Philippine Sea at dito rin sa Kabikulan, Hilaga at Silangang Kabisayaan. So nagbibigay po ito ng medyo preskong hangin mula sa Hilagang Silangan na umabot po ng hanggang 40 km bawat oras at may mga padaan-daan pong mga light rain showers o mga drizzles dito po sa Kabikulan at magiging mas malalakas po ang mga ulan sa silangan bahagi po ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may Samar at Leyte dahil po sa natitirang kaulapan nitong shallow LPA na ngayon, isa na lamang po siyang surface trough. So, mag-embed po ito sa tinatawag nating northeasterly wind flow at within the next 48 hours ay magiging easterlies po ang hangin po dito. So, expect po natin ang mga ulan dito po sa Silangang Kabisayaan. Okay, kasama din po ang Hilagang Visayas, lalo na po sa may Panay at Negros, pati na rin ang Hilagang Cebu. So, ito po yung ating fast animation. So, nakikita po natin dito ang mga kaulapan na yun, mga thunderstorms sa may Samar at Leyte area. At kung i-zoom natin, yan po yung mga mapuputing kaulapan. Yan po yung mga thunderstorms na magbibigay ng mga ulan, lalo na po sa hapon o gabi sa bahagi po ng Samar at Leyte. Dito po sa Kabikulan, may mga light drizzles o light rain showers po na inaasahan na yung hapon. At ang buong bahagi naman po ng ating bansa ay napakaganda po ang panahon, lalo na po sa may Luzon at Mimaropa. Except po dito sa may Mindanao, sa hapon o gabi may mga inaasahan po rin mga localized thunderstorms. At kung titingnan natin yung wind at pressure forecast mula sa European models hanggang sa Sabado, ay bukas po manatili po ang mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan o mahinang amihan. At pagdating po ng Biyernes ay mag-shift po ito mula sa Silangan. So magiging easterlies po ang ating hangin sa Eastern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas hanggang sa Hilagang Kabisayaan. At sa Sabado, patuloy pa rin yung mahinang hangin mula sa Silangan o yung easterlies habang papalapit na po tayo sa Marso 21 hanggang 23. Yan na po ang start po ng tinatawag nating spring equinox at sa Pilipinas, yan po ang tinatawag nating hot dry season. So medyo babawas na po ang mga pag-ulan, lalong-lalo na po at tapos na rin yung La Nina at papasok na tayo sa tinatawag nating neutral or normal climate conditions. Kaya lang may mga rain events pa tayong inaasahan sa mga susunod 3 buwan hanggang sa Hunyo dahil po nandyan pa rin po yung konting epekto ng La Nina. Okay? Kaya kahit na hot dry season, may mga thunderstorms po tayong inaasahan sa mga susunod pong mga linggo. So, asahan natin yan. Okay? Tulad na yon hanggang bukas, may mga thunderstorms po na posibleng maganap sa Kabikulan at Eastern Visayas. At ito po yung rainfall accumulation hanggang sa Sabado o Biyernes ay inaasahan po natin ang mga ulan mangyayari po dito sa may Eastern Visayas at Hilagang Kabisayaan. Expect po mga thunderstorms yan dito po sa Samar, Leyte, Hilagang Negros, Hilagang Panay at Cebu. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, sa may Albay, Sorsogon, Catanduanes, Partido District ng Camarines Sur at may mga possibility rin po mga thunderstorms sa Camarines Sur, lalo na po dito sa Naga. So, maghanda po tayo, magdala ng payong o kapote dahil nandiyan na naman po ang mga ulan after mga ilang linggo na medyo mainit po tayo. Although malamig pa rin sa gabi, but inaasahan po natin pagdating po ng o pagtapak ng Abril, Mayo, lalong titindi po ang init ng ating panahon. Okay? Yung temperatura, pwede umabot po ng 36. And then, yung ating heat index ay pwede umabot po ng 45 to 50 degrees centigrade. So, uminom lang po ng maraming tubig para malabanan po itong sobrang init ng panahon.
At dito rin po sa Mindanao, may mga localized thunderstorms po pwedeng maganap sa Zamboanga Peninsula at Hilagang Mindanao. Ganyan din po sa Carga region. At mga pailan-ilan din mga thunderstorms sa Davao region at Soxygen. So, yan po ating forecast sa ulan sa susunod na 3 araw. Kaya dito sa Naga at sa ibang parte ng Kabikulan, bukas ng hapon o tanghali hanggang Friday, okay? During that time lang, okay? Tanghali, hapon, may mga possible pong mga isolated rain showers and thunderstorms dulot po nitong mga natitirang kaulapan ng surface trough. At tingnan naman so yan po ang ating update. Tingnan natin yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. So week 2, valid March 22 to 28. Inaasahan po natin magkaroon po ng neutral climate conditions sa Visayas at Mindanao. Subalit po sa Luzon at Mimaropa ay magiging more than 50% ang probability ng below average rainfall. So, medyo talagang pumapasok na tayo sa hot dry season. At pagdating naman po sa ikatlong linggo, mula Marso 29 hanggang Abril 4, ang buong Pilipinas ay nasa neutral or normal climate conditions. So, inaasahan po natin ang mainit na panahon. Pero paminsan-minsan may mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Okay, so yan po ating latest hazards outlook. Next week, meron naman po tayong panibagong update niyan. At dyan muna natin, tinatapos ang ating analysis. At mula sa Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center, ito si Mike Padua. Mag-ingat po tayong lahat, #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.